May special guest po tayo ngayon, walang iba kundi ang Rear Admiral po ng Philippine Navy, ang ating kaibigan, si Roy Vincent Trinidad. At syempre mamaya-maya kasama rin ho natin yung founder and global chair ng National Youth Movement for West Philippine Sea, walang iba kundi si Dr. Celia Lamkin. Oo, para mas maintindihan po natin yung nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Marami po tayong mga tanungan. Pero bago yung pagtalakay ho natin, syempre, tayo mo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, pinupurit, pinasasalamatan ko po ang iyong banal na pangalan na namumutawi po sa aming mga labi araw-araw. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami po ay nagkakasala. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga lingkod bayan, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Nawa po ay basbasan mo po siya, palakasin mo po siya, gayon din po ay bigyan mo po ng biyaya ang kanyang pamilya. Gayon din po yung iba po nating mga lingkod bayan na patuloy pong nagtatrabaho, no, para sa ating kapakanan, lalo na higit sa pamahalaan. Panginoon, basbasan mo po rin, Panginoon, itong ating mga lingkod simbahan naman na patuloy pong ikinakalat at pinapalaganap ang banal na salita. Nawa po ay ma-touch po nila ang mas marami pang kaluluwa upang sa gayon maipunta at maibalik po sa inyo. Panginoon, protektahan mo po ang mga balo, ang mga ulila at mga mahihirap. Nawa po, Panginoon, ibigyan mo po sila ng kaginhawaan araw-araw sa ating mga kabataan. Nawa po naman ay patuloy mo po silang gabayan, o Panginoon, upang sila po ay makatulong sa ating inang bayan sa darating na panahon. Panginoon, may mga challenges po nakakarapin po ang aming bansa. Kayo na po ang bahala po sa amin. Mas alam mo po yan at nasa sa inyo po ang lakas para kung ano man po ang mga problemang ito ay aming matugunan. Ito po lamang hinihiling namin sa aming pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen at amen. Okay? O ano ba yung mga nangyari ngayon, mga kapanalig? O kahapon po, no, natapos na po yung confirmation hearing, no, dito sa International Criminal Court. So, yung pong prosecution at ang depensa ay nagpahayag na po ng kanilang mga ebidensya at ng kanilang mga arguments. Hingin po nga dito sa kinakarap ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Court, Criminal Court, na kung saan inaakusahan po siya bilang kasapakat dito sa isang pangmalawakang kampanya di umano pag-atake sa mga civilian na populasyon na sinatawag ng ICC or International Law as Crimes Against Humanity. So natapos na po yan. Napakinggan naman po natin yan, di po ba? At naibasa sa mga pahayagan. So after that, within 60 days po, ay magbibigay na po nung kanilang desisyon ang ICC kung mananatili pa o hindi ang ating kagalang-galang na dating Pangulo dun sa The Hague. No? So, yan po yun. Samantala, aside from iyan naman, ay nagunita po natin ng Wednesday, ito pong EDSA People Power Anniversary, 40 anyos. So, narinig po natin din iba't ibang mga pananaw hingil po din sa ating nakaraang revolusyon. May nagsasabi na ito po ay isang endpoint, hindi po yan natatapos noong February 25, 1986, kundi ito po ay tuloy-tuloy. Nakita niyo naman po yung mga kuro-kurong iyan. So, nasa sa inyo na po kung sa inyo paniniwala. Samantala po, tuloy-tuloy din po yung investigasyon ng pamahalaan natin, hingin nga po dyan sa malawakang plunder ng ating flood control project. So, asahan po ninyo, sa mga darating na araw, ay magpapalabas po ang palasyo ng iba't ibang mga balita hingin naman po sa ginagawa ng office ng Ombudsman. At sigurado ko po marami po makakasuhan dyan dahil ang ating pamahalaan ay seryoso dito sa pagsawata, no? Dito pong naganap na pandarambong. Pero ang tuloy-tuloy pong issue ngayon
siyempre, ito pong assertion nung ilan nating mga kapitbahay na bansa, lalo tigit yung malaki-laki dyan, no? Na sinasabi nila yung kanila daw yung buong West Philippine Sea na ewan ko kung saan nila nakuha. Pero kaya po para mas maliwanagan tayo dyan at yung iba pang mga issue dyan, kasama ko po ngayon sa studio, walang iba po ang ating kaibigan si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ricky, at sa mga taga-subaybay mo ngayong umaga. Opo. Sa ating lahat, good morning everyone. Okay, at nasa kabilang linya naman si Dr. Celia Lamkin, yung founder and global chair ng National Youth Movement for West Philippine Sea. Pero unahin ko muna si Rear Admiral po, mga kapanalig, po, ito, napakainit. No, yung mga nakikinig sa ating editors sa iba't ibang istasyon, may mainit po na ipinalabas na statement. Ito pong spokesperson ng Chinese military, ibig sabihin ng People's Liberation Army, kinikriticize po ang Pilipinas. Sinasabi po nila na tayo daw yung magulo o nagpapagulo o nagdi-disrupt ng peace and stability sa South China Sea. Dahil kino-co-op daw natin yung ibang mga countries outside the region to organize yung so-called joint patrols. Rear Admiral, anong masasabi niyo po dito? Alam mo, Ricky, maliwanag naman sa taong bayan at sa buong mundo kung sino ang nagpapasimula ng gulo sa West Philippine Sea and for that matter sa bigger region, sa South China Sea and the western part ng Pacific region na ito. Bakit ko sinasabing maliwanag? Sino ba ang namamangga? Oo nga. Sino ba ang haharas? So, Sino ba nagwa-water cannon? Sino ba nagpumipigil sa mga fishermen na dati-rati naman ay nangingisda sa mga fishing grounds na yan? tama. Sa paggagawa nila ng mga, kung tawagan natin ay coercive and aggressive action, sila mismo nagbabanggaan. Sino ba ang, diba, tayo ang nai-injured? Tayo ang sasaktan? Tayo ang tumatanggap ng mga illegal na galaw nila? So maliwanag na ang nagpapagulo sa rehiyon ay yung Partido Komunista ng China. Tama. Hindi ko sinasabi China, kundi yung regime that would like to maintain power. Yun ang mas liwanagin natin, Rear Admiral, Hindi tayo against the Chinese people, kundi dun sa Partido Komunista. Oo. Opo, ng China. Ng China. Na ngayon ay nagkakaroon ng problema. Hindi pa po ewan ko kung nabalitaan niyo yun. Nagkaroon sila ng problema. Nagkaroon sila ng mukhang kini-question na talaga itong liderato ni Xi Jinping. Kaya nga ang tingin ko dyan bilang isang international studies scholar, mukhang parang ginagamit nila para mapagtakpan. Hindi masyadong mapag-usapan. Totoo yan, Ricky. Opo. Gagawa na ibang issue. Gumagawa sila. Para ma-divert yung usapin sa loob nila. Sa loob nila, oo. Kasi ang tindi nun, yung second in command yata ng national, yung general. TLA, tinanggal nila. Oo, tinanggal nila. Samantalang ang daming kaibigan yun, mga matatanda daw, di umano, dun sa mismong partido. Ika nga, yung grip of power ni Xi Jinping, kini-question na nila. Kini-question na. Oo. Samantalang next year, magkakaroon na naman ng Congress, di ba? 2027. Oo. So, yan po mga kababayan ang hindi masyado natin napapag-usapan dahil nga tinatakpan itong mga Chino, no? Nagsasalita sila para hindi natin malaman na may internal wrangling na pala sa Kaya loob nila. yung sinabi mo kanina, Ricky, na tayo ang nag-uumpisa ng gulo dahil pinapapasok natin ang hindi taga rito. Oo. Para sa mga exercises. Yun ang sabi nung Oo. China MFA, sa Ministry of Foreign Affairs ito, spokesperson. Opo. Yung lahat naman ng exercises natin, these are 1 year ago, napaplanuhan na ito. At na-approve na ito. Pangalawa, ito ay loob ng ating EEZ. Okay. Pangatlo, ito ay hindi ito designed against any particular country, but it's to develop the AFP. Okay. So sa makatuwid, hindi tayo ang may kasalanan dito. Sila ang meron at silang gumagawa ng kwento para lalabas sa mata ng international community. Sila ang tama at tayo ang mali. Alam naman ho yan, no? Sir, may plano ho ba na magdala pa ng mas marami pang missile systems ang Estados Unidos dito sa ating bansa? Meron. At ito ay kinagagalak ng Armed Forces na ginagawa naman ng maling kwento, maling naratibo ng Partido Komunista ng China. Ito, tayo ay nagpapasalamat sapagkat after a long time na yung ating mga exercises
pang ano lang, pang counter-insurgency. Oo, ay ngayon. Ngayon, nakakasubok tayo, nakakahawak tayo, nakaka-train tayo sa mga bagong kagamitan na pandigma na yun naman ang mandato ng Armed Forces. Tama. Mapa Navy, mapa Air Force, mapa Army. In fact, sinasama natin ang Coast Guard dyan Okay. sa mga Okay. exercises. Mm. And then yung balikatan, yung dati-dati ay bilateral lamang, RP and US. Oo. Ngayon ay multilateral. Oo. Sino ba yung latest, sir? Hindi ko matandaan eh. Australia ba o ano? Na Yung latest na kasama sasali. natin. Oo. Ang running number as of 2 months ago na pagkakaalam ko, 14 participants. 14 14 participants. Iba pa yung Ah, observers. Hmm. And then, hindi lamang military, but we are now making it interagency. Oh, maganda yun. Maganda yan, sapagkat when it comes to the mandate ng military, war and defense, may mga ibang agency of government na sumusuporta sa atin Okay. when it comes to civil security Mm. ng population. So, itong pagpasok ng mga bagong kagamitan, kasama ang mga modern missile systems, kasama ito sa inaasahan natin na may pagkakataon tayo mag-training. Oo. Kahit wala pa tayong ganun, it will take time bago tayo makaroon ng ganun. Mm. But the fact na mahawakan mo na, makapag-train ka, Oo. dagdag kaalaman sa ating kasundaluhan. Correct. At pati kailangan naman talaga natin yan, sir. Kailangan yun. Kahit Diba? wala pa yung gamit, at least marunong ka na paano gamitin. Oo, para gamitin. Para Tama. pag dumating, yung learning curve mo, ika nga, hindi ganun katagal. Mm. Ito naman ang ginagawa na maling kwento na naman. At tawag natin dyan, malign influence. Oo. Sir, False sa narrative. pagtataya ninyo sa Philippine Navy at sa iba pa mga yan siya, kailan tayo magkakaroon ng parang complete na defensive system? Sa Ito tingin naman ninyo? ay, it's a work in progress. It's a running plan. Mm. So, ibig sabihin, sa ating horizon sa modernization, and in fact, itong current na Re-Horizon 3, itong pinakamalaki, Kahit yung pinakamalaki. $35 billion. Mm. Hindi ito ibig sabihin na pag nakuha mo itong capability, tapos na. Hindi Kasi, pa. Hindi pa, kasi may continuing reassessment. Mm. Yung environment nagbabago, technology nagbabago, Mm. ang threat nag-evolve. So, kailangan yung ating kakayanan at yung ating approaches to defend and to secure the country ay nag-evolve din. Nag-evolve din. Oo. Oo. So, it is not a objective na pag mahit mo, tapos na ang modernization. Dapat yung tuloy-tuloy. Continuous ito. Oo. Continuous, oo. At speaking of this, syempre, ano ho ba, kasi merong sila nagsasabi na may rising trend daw ng Chinese espionage activities and arrest dito sa ating bansa. Alam mo, maliwanag naman yan, Ricky, na huwag tayo magbulag-bulagan yan kahit anong sinasabi ng kabilang side. Oo. Sinasabi ng Partido Komunista ng China na ito ay smear campaign na sinisiraan natin sila. Maliwanag naman yung mga naaresto natin simula 2023. Mga Chinese nationals. Diba? Sambales ba yun? 23 meron, 24, 25, 26 meron. Meron. Na, example, yung nahuli natin sa Makati na may hawak na IMSI catcher. Nakakasalo ito sa airwaves, ng mga text messages, mga communications. Wow. Si Alice Guo. Oo, yung Alice Go. Si Deng naman, yung may hawak na LiDAR. Other equipment. Minamap out yung ating mga critical government facilities. Inikutan niya. Yung nahuling 4 na Chinese nationals na may hawak na hundreds of fake government IDs sa Palawan Sa Palawan. in 2024. Kaya hindi tayo magtataka ang nahuli this year. Yung sa Zambales, mali yung kanyang identity, tinatago yung kanyang background. Yung pala, fighter jet pilot sa PLA Air Force. Wow. Graduate siya doon. Yung nahuli sa Bohol, sa Panglao, na ang gamit niya Filipino driver's license. Yung nahuli sa Batangas, na fake identity rin. Fake identity. So, ang dami. Merong trend May na trend. yung nahuli sa Palawan, May hundreds of pattern. fake government IDs, ito ang pinamimigay nila sa mga kababayan nila para may Okay. cover sila. Oo. Kasi madali naman magaya yung ano natin kasi. Madaling magaya, Diba? tapos nandito sila in country, gagawa ng ganun. Pag dumating yung mga kababayan nila, abutan nila. Oo, okay na. Madali lang, oo. Madali. Hindi pa natin binabanggit, Enrique, yung mga settlers dito na may fake birth certificates. Oo. Marami yun. Sa eastern part of Mindanao, sa Catanduanes, maraming ganun. Maraming ganun.
Kaya nga, natatandaan ko, may dalawang senador yata, parang may panukalang batas para mapastrengthen pa natin yung ating mga identification processes. Importante yon. Oh, may increase din ho ba ng MDB, SEB activities din? Meron. Etong taon, we have 500 plus activities. Mm. Na ano bang MDB, SEB? Ito ay dalawang mechanisms na nag-engage ang US and ang Philippines when it comes to defense and security. Mm. So nakalaan dito, iba't ibang activities that will cover the military, that will cover, in fact, kasama dito ang interagency. Interagency. Oo, Parang for this year. whole of government approach. Full of government approach. Mm. Itong pinakamalaki, historically, 500 plus. And ito naman ay welcome naman sa AFP sapagkat dagdag pagkakataon ito na makapagsanay tayo. Very good. Yung foreign malign influence daw, parang projected hanggang election ng 2028. Alam mo, when we speak of foreign intervention and malign influence, ito yung mga aktibidades ng Partido Komunista ng China dito sa lupa natin. Okay. Sa karagatan, ang tawag natin ICAD, di ba? Illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Yung ginagawa ng Maritime Militia, Coast Guard at yung PLA Navy. Sa lupa naman, FIMI. Foreign Intervention and Malign Influence. Okay. Ito ang pakikialam sa pagpapatakbo ng gobyerno sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Yun ang foreign intervention. Ang malign influence, ito yung pag-shape ng public perception. Okay. Narrative. Narrative. Pagbabago ng naratibo ng kwento. And marami ito sapagkat this will escalate as we move on to 2028. Yun nga, oo. Sapagkat part ng cookbook o rulebook ng Partido Komunista is to infiltrate government of the adversary, of the adversary, and to destroy them from within. Kasama dito ang pag-co-op ng political elite Parang natin. ginagawa nila sa Taiwan. Sa Taiwan. Oo, thesis ko yan eh. Oo, ganun ba? Oo, Yun ang ano ko. Yun yung pinag-aaralan ko yung sa interest ko sa Taiwan. Mukhang ganun na nangyayari din sa atin eh. Yung ma-co-op nila, mabilin nila, makuha nila ang business elite, ang political elite, ang civil society elite, para maging pabor sa kanila. And they could now win any competition, any conflict, without firing a single shot. Tama yun. Doon sumikat si Mao Zedong. The acme of skill is to win without fighting. Yung mga hindi nakakaalam mo, si Mao Zedong ay chairman dati ng ang CCP, Chinese Communist Party. Ayan. Yun. So, kanyang ini-espouse ngayon, pinapaksa sa PLA, is magpapakita ng lakas, sisirain yung will to fight. The ng will to adversary. fight. The will to fight. Para hindi nila kailangan pumutok, mananalo na sila. Kasama dito ang pagpapalaganap ng maling narratives para magbago ang perception ng taong bayan ng botante. Naalala ko tuloy, Rear Admiral, may nagsabi pamigay na lang natin yung Kalayaan Island Group. No? Parang candy lang na... part ng ating teritoryo ito. Mandato natin na ipaglaban natin ito. Oo, hindi niya ewan ko kung nakita niya yung epekto niyan. Siyempre hindi. Di ba? Oo. Bakit kailangan maging concerned tayo, Rear Admiral, dito sa mga usaping ito bilang isang Pilipino? Alam mo, Rick, itong what's happening sa West Philippine Sea is just the tip of the iceberg. Tama, Oo, ang malaking kwento dito, yung panghimasok nila sa lahat ng aspeto ng buhay ng Pilipino. Tama. Na hindi natin naramdaman o nakikita. Very subtle ang malign influence across yung tinatawag nating dimensions of national power. Political, informational, military, economic, socio-cultural, techno-scientific, etc. Financial, legal, environmental. Nanghihimasok sila dyan para makontrol yung buhay natin at hindi na kailangan makaroon ng giyera. So anong solusyon? Anong pinakamagandang epektibong sandata natin para ma-counter natin yung mga ganyan? Awareness. Number Tama. 2, dapat alam natin, maintindihan natin na pilit gibain yung ating pagka-Pilipino. Okay. Yun. Ano yung psyche ng Pilipino? What makes us Filipino? Dapat balikan natin yun. Tama, oo. Yung ating meta-narrative, ika nga. Oo. Diba? Tama yun. Ngayon, para masira yan, gagastusan pera yan. Malaking pera yan. Mag-co-op yung ating mga leaders natin, political leaders, business leaders. So dapat nakikialam at alam ng taong bayan na ito ang labanan ngayon.
At wag tayong pasisila, di ba? Doon sa mga sinasabi nila, sapagkat malinaw ho talaga yung karapatan natin dyan sa karagatan na yan. Sangayon po sa international law at saayon din sa ating mga batas. Kasi may nagsasabi wala namang coordinates yung mga, meron no matagal na yung NAMRIA ho, naiplat na ho yan sa mga mapa. Siguro hindi lang bumibili ng mapa yung nagsabi nun. Pero matagal na, di ba? Meron talagang coordinates yan, matagal na ho. At huwag tayo pasisira doon. Dahil talagang karapatan natin yan. Oo. Di ba po? Kumbaga bakod natin yan kinakailangan natin protektahan. Dahil kung hindi, kahihiya naman ho tayo. Di ba? Yung sarili nating bakod, di natin maprotektahan. With that, maraming salamat po, Rear Admiral. At sa susunod sana, hindi ko na ho tatanong sa inyo yung mga controversial. Kasi wala sa topic ko ngayon, West Philippine Sea Oo. Di ba? Kaya tanong ko pa yung, alam naman nun ng mga kapanalig natin yung mga nagaganap sa iba't kayo naman nagbigay na ng official statement regarding that Oo. Di ba? Na parang 4 yata ay dun sa mga di umano 18 hindi naman yata parang ganun. Di ba? Parang hindi ko lang yung sinabi ng ating commandant ng Philippine Marine Corps. Ay, nga po. May statement siya doon. Oo, tama. Itong mga dating marino ay lumabas sila. Di ilan ba sila doon? Kasi naguguluhan ako Lahat ba sila marino? 18 ang lumabas, ang pinalabas, ang sinama sa press con. Oo. 4 doon have never been in the military. Oh. 2 doon ay dating Philippine Army. Philippine Army. And I believe the rest ay Philippine Marines, majority of whom ay na-discharge dishonorably. O nakakaso, etc. Okay. Ang sabi ng ating commandant, sila ay lumabas of their own voluntary volition. Lumabas sila, meaning hindi lumabas dun sa serbisyo, kundi lumabas sa publiko para dito sa press con na yon. So they don't represent the Philippine Marine Corps, the Navy, or the AFP. So ang tingin niya dyan, para kaya sila lumalabas para manghimok. Tama ba? Yun man, yung statement nila o ng lawyer nila sa paglabas nila does not speak for the AFP. Tama. So tama. kung natin idama yung AFP sa galaw ng isang dating member ng AFP who is now civilian in nature. Tama kayo dun. So huwag natin Kasi sabihin political game yan Political game yan. Walang kinalaman ng sandatang lakas dyan. Ay pero mo ang branding pa ito yung huling laban. Huling laban saan? Huling laban daw nila. Kaya kailangan suporto ato ng AFP. Hindi mga kapanalig dapat malinaw. Yung sinasabi nilang siguro huling laban nila. Yung 18? Nung mga Duterte. Kasi Duterte daw ang di umano Duterte group ang nasa behind dyan. Baka yun ang huling laban. Panakit dito sa ICC o kaya dito sa mas malaking 2 trillion na flood control project. Kung ako sa inyo, wag nyo na isama ang sandatang lakas. Yun, maliwanag yun, Rick. Kasi highly professional na tayo Kasi baka naman ang next naman na statement dyan, wag naman sana, suportaan nyo tong kapwa marino, mag-withdraw kayo ng support. Wag naman tayo sana wag ko natin gawin yan ngayon yan. Kasi unang-una, critical yung economy natin Correct. Mas lalo tayong lulubog. Busy yung ating AFP. Sabi na mo kanina, ang daming issues na yon. Yun na hinaharap ng ating Defense Department and ng ating AFP. Ayaw namin ma-distract doon. Doon lang tayo mag-focus lang tayo doon. Doon kayo mag-trust mga kapanalig. Sapagkat kailangan ng mga institusyon natin, lalo na sa sandatang lakas, yung suporta natin bilang mga mamamayan. Sapagkat itong issue nga ng West Philippine Sea, kaya ito pinili kong issue sa ngayon. Dahil over and above, itong mga nangyayari ngayon, ito po talaga ang pinakaseryoso Totoo yun. Dahil meron nung elementong foreign dyan, dayuhan. Ayaw nating bumalik dun sa datihan nating kondisyon na may dayuhang impluensya. So, kaya kailangan patatagin natin yung ating bansa. Totoo yun, Rick. Totoo yun. Di ba, sir? Kaya dapat magkaisa tayo. Magkaisa kayo sa Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy at iba pa sa Philippine Army. Lahat ng ginagawa ni nila ngayon ipang papatatag sa ating bansa. Hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap. Dahil kung di natin gagawin ngayon yan, talagang mapupunta tayo sa sobrang alanganin.
di ba po? Totoo yan. At ang hindi ko tayo apektado diyan, ha. Ang mga mas maapektuhan diyan yung Gen Z, Gen Alpha, yung mga anak natin, yung mga apo, kaawa-awa ho. Kapag hindi ho natin pinatatag ang bansa natin ngayon. Anong kinabukasan yung nasa sa kanila? Kung magkakaroon na naman ng dayuhang impluwensya ho dito. With that, maraming salamat. Rear Admiral Roy Vincent po sa inyong time na pinunta po sa amin ngayon. Walang anuman, Ricky, at sa mga taga-subaybay ni Ricky Rivera sa kanyang programa, keep tuning in. More power, Ricky, and God bless you. Salamat po. At magbabalik po ang Everything for Good.